Good times never seem so good. Stricto ka ba? Hindi. Kwentuhan ako. Kwentuhan. Hindi kasi ako naniniwala na pag mataas grade mo, magaling kang estudyante. Talaga? Oo, hindi ako naniniwala. Wala naman kasi sa ganun. Dapat yung talaga may totoo. Hindi ako may naniniwala pag tutunan. mataas grade mo, ibig sabihin matalino ka. Hindi ganun yon. Iba ang matalino sa maaral, ha? Kasi pag maaral ka, pwede kang magkaroon ng mataas na grade, eh. Pag matalino ka, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, pero mas gusto ko yung maaral kaysa yung matalino pero tamad. May ganun, eh, no? Ikaw maaral ka dati. Pero tamad ako. Ha? So kaya lagi mababa ang mga quiz ko nung nag-aaral ako. Kinento ko na to, di ba? Nag-aaral ka? Pagka-discussion, as in tutok talaga ako, nakikinig ako. Hindi Hindi ako nagre-review. So pag nag-exam na, gandang kara, pag nag-exam na, hindi ako magre-review. Pabalikan ko yung naalala ko sa Ganun discussion. So lagi mababa ang ano ko, ang result ng exam ko. Ang review ko, it comes after the quiz. So halimbawa, 1 to 50, meron akong maling 30. Tsaka ako magre-review ano yung hindi ko nakuha. Ganun ako mag-review pagkatapos. So wala akong pakialam kahit mababa yan. So mas mahalaga sa akin na matuto ako. Ano hindi ko nakuha? Hindi ko naalala, na-discuss to, ha. So hindi siguro ako nakinig. Sa anong time na yun, ganda kara, wala pang ang distraction, eh. Wala pang cellphone gaano. Mga estudyante ngayon, di ba, minsan, kahit nasa klase, nag-cellphone yung iba. Di ba? Noong time na yun, konti pa yung distraction nun. Wala pang gaanong kaago yung teacher. Oo, tama ka dyan. Pero ako naman, ano din naman, nung college ako, may mga teacher kasi na parang sobrang, yung sobrang magpa-exam. Walang sobrang exam. Sa amin dati. Hindi lang kayo nakikinig, katakot kasi. Hindi, yan talaga may recitation pa, may exam pa. Ano masama doon? Minsan nakakahan. Pero naniniwala ako, gandang kara, na ang mga estudyante, hindi pantay-pantay yan. Oo. Diba, halimbawa, you cannot fault a student na hindi magaling sa math. Kasi baka hindi kaya ng brain capacity niya. Baka sa art siya magaling, parang ganon. Ako, ang bagsak ko talaga sa sa sports. Tres ako sa sports namin, swimming. At least pasado. Ha? Pinakiusap. Oo. Kasi hindi talaga, sabi, kasi ang finals namin, tatalon ka. Saan? Sa swimming pool. Sakala ko nasa tatalon, eh. Hindi mo lagin mo. Di ba tatlo yun? Meron tinatawag na, ano ba yung prelims, midterms, saka finals. Nang prelims, syempre petics pa ako kasi nasa, pa lang 3 feet pa lang to 4 feet pa lang yung yung tubig. So palakad-lakad lang ako. Okay, ganyan-ganyan. Nung midterms na palalim ng palalim. O tatawid ka doon. Yung tawid, parang lalakad-lakad pa ako. Kunyari, ganun. Finals na lang. Bilis ng panahon, finals na agad. Doon sa pinakamataas. Doon ka tatalon. Normally 8 feet yun, eh. Oo, ganun. So yun ang pinaka-finals. Kailangan tumalon ka doon. Talaga. Tapos may patpat yung teacher namin para pag hindi ka marunong, hahawak ka sa patpat. So ako na lang hindi nakakatalon. Sabi, Magbo, tatalon ka ba o hindi? Sabi ko, wait lang po. Tapos, Hindi ka tumalon. sabi ko, sakit ng tip ko. Ganoon ako, sabi ko, wait lang po. Susunod po ako tatalon. Tapos pangalawang obag, binagbigyan ako, tatalon ulit. Tatalon ka na ba o hindi? Sabi sa akin. Sabi ko, eto na po, wait lang po, tatalon na po. Talon na. Hindi talaga ako tumalon. Sabi ko, nangihina po kasi ako ngayon. Sabi ko, gano'n. So, hindi talaga ako tumalon. Kaya kinausap ko na, hindi ko talaga kayang tumalon. Parang natetensyon. Siguro naunahan din ng takot sa utak. Ganun. Pero malaki talaga nagagawa ng yung ang tawag doon, yung panic. Panic talaga ako. Kaya ako ewan ko ba, kalmado hindi ako. talaga ako natuto lumangoy hanggang ngayon. Madalas akong kalmado more than anything. Iba na lang project kong ginawa. Nagbigay ka ng Scrabble. Sabi ko kasi po may hika po kasi ako Sabi, hika? Di ba mas nakakatulong ang swimming sa hika? Sabi ko, ma'am, iba po kasi pag nasa tubig na po ako, nag-iiba po yung nararamdaman ko. Ganun yung nangyari noon. So ayun, grabe yun. Yun talaga ang pinaka hindi ko makakalimutan nag-aaral ako, swimming. Gawin mo na lahat ng exam, wag lang yung swimming. hindi ako nakadaan sa swimming kasi. Bakit? Ano sa amin parang modern dance, volleyball, pero hindi kami nakadaan ng swimming. Pero ang pinaka na-enjoy kong physical activity na nag-aaral kandang kara ay CAT tsaka ROTC. Ako pro ako dyan ROTC. Pro ko na ibalik yan, ROTC. Lahat ng papunta ng ROTC, pag papunta pa lang kayo sa ROTC, ayaw nyo talaga yan. Kaya yung mga estudyante nga nagreklamo, ay na may ROTC. Pero pag nadaanan nyo yan, pagpapasalamat nyo nadaanan nyo yan.
Adventure yan in itself. Adventure in itself yan. Pero dapat ma-regulate na maayos. Oo, kasi dati marami rin nag-abuso sa amin eh. May kilala din ako dati, inapakan sa likod eh. Kasi ano yan eh, parang corporal punishment talaga, legal talaga. Mamakulit ka sa platoon, papadapain ka, apakan ka sa likod. Oo. May mga May nag-abuso. Oo, may nag-abuso kasi. Kasi ba nagkaroon ng hazing. Ayun. Pero pag wala yun, maganda po ang ROTC. Nagkaroon lang kasi ng mga hazing, di ba? Yung mga parang hinaluan kasi ng kung ano-anong kachipan eh. Pero kung as in military training lang, yung guided by the book and the principles of it, okay yun. Diba? Maganda ang ROTC tsaka C18. Naalala ko tinuruan kami mag-rappelling, ang taas nun. Kung hindi ako nagdaan ng ROTC, never ko mararanasan mag-rappelling, di ba? Ang taas nun, sa San Miguel, Bulacan kami nagpunta. Pinalangoy kami sa putikan na naka-combat shoes, gandang kara. Oo, paglabas ko sa kabilang side, butanding na ako. Ha? Grabe naman yan. Kasi ang putik ko noon, Ang pinakamalapit na part mula Bulacan hanggang Maynila nag-commute kami. Putikan. Alam mo yung nakakahiya nung time na yun. Pero nung time na wala naman kasing social media, di ba? Wala pang. Pero kinommute namin yun. Talaga? Bulacan, pabalik na Santa Mesa. Ilang kayo magkakasama. Pero, kumbaga, once in a lifetime yun. Hindi mo na mauulit yun. Kasi kung di ka dumaan sa ROTC, hindi ko magagawa yun. Correct. Iba, hindi ko magagawa yun. Pero nagawa ko yun kasi ROTC. Masaya ang ROTC. Nakakalungkot lang kasi may mga nag-abuso. Alam mo, ako si 80 pa lang may nag-abuso na sa akin eh. Talaga? Oo. Hindi ko makakalimutan. Pinainom kami ng dura eh. Oh, shucks. Totoo yan. Tingin mo? Wala kang choice. Ay! Alam mo, abuso yan, hindi ka pwede magsumbong. Bakit? Pero kung wala yung mga ganon, Ba't di ka pwede magsumbong? kung wala yung mga ganon, gandang kara, okay siya. Kung purely military training, maganda. Alam mo, masunurin ka masyado, no? Kasi alam mo, yan, indoctrination kasi yan eh. Nag-uumpisa pa lang, yung utak nyo sineset na dapat whatever happens here stays here. Tsaka meron kasabihan sa military, di ba, na comply before you complain. Tatatak sa utak mo yan. Meron. Dapat dinaya mo Binigyan yan. kami ng isang baso nung gandang araw. Isang baso, ibabaw ng Puro dura. dura, yak. Yan, so kaya Makmak, kasama sa Dumura, di ba? Kasama sa Dubai. Talaga? Oo, isa yun. Pinsan ko yun, oo. Sila yun. Kakaloka. Pero dati, nagagawa, pero ngayon, hindi na pwede. Kasi may COVID na, di ba? Subukan mong gawin sa akin yan. Pero kung halimbawa, tawag nito, purely military training lang, walang kahalangki-pangki, walang kalokohan, maganda ang ROTC. Maganda ang layunin yan, maganda. It teaches discipline eh. It inculcates discipline into the student. Diba? Kasi core commander ako ng C80 nun eh. Diba? Ako pinakamataas ang ranggo. Talaga? Siyempre, tita ko yung namili. Di, siyempre, babangkin yung pipiliin. Yun ang qualification ko. Ay, nako. Tita ko namili eh. Si Mark Wynn daw, tinadyakan, sinampala si 80 ang ROTC. Ay, grabe naman yun. Hindi, normal yan. Ganun talaga. Oo. Talaga? Kung wala yun, okay ako. Ang pinakamalalang parusa na gawa sa akin dati, gandang kara. Kasi kasi di ba parang junior cadet ka pag third year ka. Pag fourth year ka, kayo na yung officers, di ba? Under initiation kayo pag third year eh. Yung kasi yung yung ladder nun eh. So pag third year ka, magre-report ka na sa mga senior na officers, di ba? Yung tapos ang malupit na mangyayari doon, itotoka kayo ng mga yon. Kaya lagi malinis ang ang CR ng eskwela kasi kayo mga junior officers sa maglilinis nun. Ganon. Tapos one time hindi namin linis. Kaya Pina-formation kami sa CR. Tapos inhale, exhale. Singutin nyo ngayon, hindi nyo nilinis eh. Kaya next time, lilinisin mo. Kasi madadala ka eh. Di ba? Hindi mo na gustong singutin yon. Kaya kailangan malinis. So, ganong disiplina. Okay ako sa ganon. Di ba? Pero wag lang yun. Halimbawa yung dura. hazing, yung iba na yun eh. Oo. Ay nako, COCC pala ako na sikmuraan, sabi ni Potrax. Di ba? Alika, sa sikmuraan kita ngayon. Punta ka dito. Charot lang. Oo. Hi, Potrax. Oo, si Potrax, di ba? Ang totoong tanod. Mahal kita pagkat mahal kita. Meow.
Ay, hindi. Oy, ba't